Matindi to, Hontiveros, di matanggap ang desisyon ng korte. Pastor Kibuloy Duterte, Sen. Robin Padilla. Ayan o, hindi matanggap. Ano yung hindi matanggap na yon? Ano yon? Ano yon? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitaan ng Bayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. No? At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan na! Matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema kamakailan sa mga kaso ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, ay may mensahe ang dalawang batikang abogado patungkol dito. Sabi nila ang desisyon ito ay isa itong pag-atake sa integridad ng hudikatura at nakakainsulto sa mga hukom. Alamin natin kung bakit sa report ni Sara Santos. I-request natin yung Supreme Court na baka naman po i-take ninyo into second look on the matter. Yung sarili pong circular natin parang hindi po nasunod. Martes ng hapon, ika-28 ng Mayo nang inanunsyo ng Korte Suprema ang pagpayag nito sa hiling ni Justice Secretary Boying Rimulya na ilipat ng Korte mula Davao City papuntang Quezon City ang mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Sa isang press release nitong Martes, pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingan ng Department of Justice o DOJ para maiwasan ang miscarriage of justice. Pero para kay Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ, hindi sinunod ng Korte Suprema ang sarili nitong patakaran sa Office of the Court Administrator o OCA Circular number 162-2022A kaugnay sa transfer of venue of cases. And the rules require that the petition should be filed in the court itself. And after that, the judge is required to comment on the petition while issuing an order sa mga partidos po para mag-submit din sila ng kanilang comments kung sang-ayon ba sila o against ba sila sa petition for change of venue. Kaya nga, hinintay natin yun na maka-receive tayo ng copy ng petition. And then lahat ito, yung comment ng judge, yung petition, tsaka yung comment sa mga parties would be transmitted to the Office of the Court Administrator for transmission to the Supreme Court. Ang nangyari po dito, hindi tayo naka-receive po ng petition. Hindi natin alam officially na may petition palang ganyan, hindi tayo naka-file ng comment dito. Dagdag pa ni Torion, isa itong pag-atake sa integridad ng hudikatura sa kabuuan dahil posibleng mabawasan ng tiwala ng publiko sa naturang sistema. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, nakakainsulto para sa mga hukom sa Davao City ang hakbang na ginawa ng kataas-taasang hukuman. Kung ako yung judge, mga judges niyo sa Davao, I'll feel offended by the request of this DOJ Secretary. Kasi sasabi na, lipat natin kasi may influensya yan. Ibig mo sabihin, kung judge ako, may influensya ako ng mali. May influensya ako ng kabutihan, hindi ng mali. Kasi bakit may ililipat yan? Diba? Ipinuto naman ni Atty. Torion na maraming nakahaing petisyon sa Korte Suprema ang inabot na ng siyam-siyam at hanggang ngayon nananatili pa rin nakabinbin. Sabi pa ni Atty. Torion, naranasan niyang maghain ng mga ganitong klaseng petisyon na inabot ng hindi bababa sa mahigit 1 taon bago nakapagdesisyon ang Korte Suprema. Dahil dito, maghahain ng motion for reconsideration ng kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy dahil posible anyang may naging paglabag sa tinatawag na due process. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Mainit itong balitang ito. Alam mo, may kasalanan si Pastor Kibuloy eh. Ano kaya yun? Naging kaibigan niya kasi si President CPRRD, kaya yan, pinag-iinitan siya kung ano-ano na lang. Yan lang. Ngayon, kasalanan na maging kaibigan si PRRD. Yun na napapansin natin, no? Yung mga komento na ganon ng iba't ibang tao. No, kaya napag-initan si Pastor Kibuloy dahil nga naman is meron siyang koneksyon kay FPRRD. At isa pa, siya yung sumusuporta kay FPRRD noon pa. No, nakita naman natin kung gaano silang dalawang magkadikit. So ang nasasagasaan ngayon kung sino ang mga kadikit ni FPRRD, yun ang nagigisa, yung nadadali. Kasi hindi naman tayo mga tanga para hindi natin mapansin yun, di ba? Simulat sa pulpa. Yun talaga ang napag-iinitan nila. Gaya ni Pastor Kibuloy. No? Yung napakasimpleng mga kaso. Ibig sabihin, kung sa kanila mabigat yan, para sa akin, hindi naman dapat yan dinadala sa Senado. Hindi dapat yan pinagkakaabalahan sa Senado. Yan ay dapat sa korte dinadala. 'Di ba? Doon yan pinag-uusapan. Kasi personal na problema
o kaso ni Pastor Kibuloy ang tinatalakay dyan. Wala kaming alam na mga mamamayan dyan sa kaso niya. Kung sakaling siya ay mahatulan ng guilty, ano ang mapapala namin? Kung siya ay mapawalang sala, ano din ang mapapala namin? Meron ba? Bababa ba ang mga paninda? Ang bigas bababa? Makakatulong ba sa pamumuhay ng mga Pilipino yan kung sakaling mapakulong nyo si Pastor Kibuloy? Hindi yan dapat pinag-uusapan sa Senado at hindi magiging big deal. Wala silang maibalita ngayon. Kaya ito naman ang pulutan nila, ika nga. Oo. So ibig sabihin bawal pa rin yung ginawa nila, no? Yung paglilipat ng basta-basta ng isang kaso sa ibang lugar, sa ibang RTC. Ang irregularities dito, isa sinabi. Kumbaga nilipat walang abiso, no? Hindi mo nila inabisuhan yung kampo ni Pastor Kibuloy. Ni authority is yung hindi nila natanggap yung information about this. Nagulat na lang sila, meron ng decision. So meron din silang mga motion na nakabinbin pa na hindi pa bumabalik sa kanila yung kumbaga hindi pa na-discuss yung motion nila or wala pang decision, pero eto na petition na ang Korte Suprema, nag-desisyon ng Korte Suprema na ilipat ito. So ibig sabihin, Yung pagkakamali nila, dapat pinaparating muna nila, di ba? Dapat malaman muna ng isang panig yun. hindi naman nasunod yung tamang proseso. Parang ganun. Due process, lagi naman. Itong administration na ito, talagang isa sa mga pinakamalaking issues natin dito is yung due process. Parang ang dami na nating mga nababantayan ng mga balita sa due process talaga umiikot eh. Parang wala nang bara-bara na lang. Gagawin na lang nila yung mga gusto nila. And then, tayo, kawawa lang. Ano kaya ito? Kumbaga hindi dinadaan sa due process. Kumbaga kung mapagdesisyonan na yan, ilipat nyo o ganto, ganyan, o imbis na ganto, ginagawa na lang nila nang hindi nila pinag-aaralan, hindi muna nila di ba? Dapat kasi una niyan, abiso, pag-aaralan mo bago ka gumawa ng hakbang. Dito kasi is parang nagiging mabilisan. Kapag kampo ni FPRRD ang nadadali, gusto parang mabilisan. Ang mabilisan tayo dyan. Kailangan masampahan na lahat dyan. Si Pastor kasi, siguro natatakot din sila kay Pastor. Pag napawalang sala, babalikan sila ni Pastor. Baka gunawin sila ni Pastor. Okay, no? Parang ginagawa na nilang libangan itong hindi pagsunod sa due process. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay. Parang ibig ata nilang sabihin, parang sabihin ng ibang bansa or dito sa Pilipinas mismo na wala tayong batas. Ganun ba? Pero maganda, mahingi natin yung update or mahingi natin yung opinion ni Madam Malu Tiquia, isang political strategist patungkol dito sa mga maiinit na issues sa bayan natin. Madam Malu Tiquia, magandang gabi po sa iyo. Ayan. Hi, magandang gabi sa mga banateros. Ako'y natutuwa at nandito ako sa inyong show. Magandang gabi sa inyong mga tagapakinig at mga nanonood. Ayan, at magandang gabi kay Pastor Kibuloy. Sigurado po, saan man siya nandoon ay nanonood yun dahil syempre meron tayong bagong kasama dito na si Master Jude. Baka nagsasawa na yung mga tao sa mukha namin ni Coach Rolly. Parang may sahog ba? Pero alam ko. Tingin natin si Ma'am Malu Tiquia tungkol sa kanyang opinion dito. Bakit si Pastor na naman? Ang dami-daming kaso sa Pilipinas, napakadaming issue sa Pilipinas, pero bakit ito na naman? Binuhay na naman nila itong balita na ito. Actually, nalipat na po sa Pasig RTC yung ibang mga kaso, pero ito pong mga natitira sa Davao RTC ay nilipat dito sa Quezon City. So, in terms of yung due process na hindi nasusunod, bakit po kaya nagiging pattern ito, Madam Malu? Malaking bagay yung nasa Davao. Pero ang parang sinasabi nila, ang Estado hindi makakakuha ng favorable decision kung dadalhin sa Davao. Kaya naglipat ng venue. Ang problema lang, yung katulad na sinabi ng lawyer, yung proseso hindi nasunod. Usually naman kasi kailangan natanggap, 'di ba? Yung petition, kailangan nagkomentaryo bago nagdesisyon. So, makikita mo na tama rin yung sinabi ninyo na parang kung sino man ang kabarkada, kaibigan, kasama ni dating Pangulong Duterte, basta nakabit ka sa Duterte, titirisin ka. So, siguro ito nangyari kay Pastor Kibuloy, nagsimula dun sa SMNI Pero kung tutusin, mga katunay para sa akin lang, yun nangyayari ngayon, kung sino ang kadikit ni FPRRD, is ginaganyan. Pero nung panahon ni FPRRD, maraming bumabanat sa mga Duterte. Kay Rodrigo Duterte, kay Tatay Digong, maraming bumabanat sa kanya pero hindi sila nakatikim ng ganyan. Yung ibig ko sabihin hindi nakatikim, wala siyang masyadong binabraso na ganyan.
'di ba? Hindi niya ginagamit masyado yung, 'di ba? Pinababayaan niya lang silang magsalita ng magsalita. Kasi karapatan naman nilang magsalita eh. Hindi sila pinipigilan ni Tatay Digong. Ngayon, kung kontra ka sa kanya, 'di ba? Wala siyang pakialam basta magsalita ka. Oh. Pero ngayon, kapag ikaw ay kontra ka, ganto ganyan, is parang doon nga yung sinasabing tinitiris. 'Di ba? Lalong-lalo na yung mga supporter ni Tatay Digong na malalaking tao. Talagang dito ayaw nila talagang palusutin ng mga Duterte, 'di ba? Kaya ayaw nilang palusutin 'yan dahil alam nila yung mangyayari kung sakasakaling Duterte na naman ang maupo sa susunod na eleksyon. Sinasabi nga nung iba, puro ka pro-China, puro ka pro-China. Hindi po ako pro-China. Kontra nga ako sa ginagawa ng China. Ayoko nga ng ginagawa ng China. Kaso nga lang, kaysa mamili ako, kaysa mag-isip pa ako ng iba sa presidential na tatakbo, wala akong ibang maisip kung sino ang pwede kong iboto bukod kay VP Sara. Meron pa ba na pwede na makakahigit sa kanya na pwede nating iboto o pwede kong iboto? Sino? 'Di ba? Samantalang yung mga nadidinig natin na maaaring makalaban ni VP Sara sa pagiging presidente, kung sakaling siya ay tatakbo, puro mga negative. Ibig ko sabihin, mga alam nyo na, 'di ba? Negative ang mga negative ang mga nakikita at naririnig natin. O syempre kahit paano dito na ako, 'di ba? Sa Duterte na alam ko naman na kahit paano ay may nagawa, lalong-lalo na sa Davao, kung titignan mo lang 'yan. Dito sa Pilipinas maaari nilang nagawa at maaari nilang magawa. At may pinatunayan si Tatay Digong nung panahon ng pandemic, lahat ng mga pangangailangan ng tao na ibibigay, hindi tayo pinabayaan. Kumbaga subok na may resibo na. Ngayon kung meron pang iba na pwede, yung may K na sumabay kay VP Sara, yung karapat dapat talaga, baka sakali. Kaso nga lang, wala tayong makita Wala akong makita. Sino? Stamby. Joseph naman ay punta lang ako Amerika. At bakit ang SMNI, nakikita naman natin na malaking plataforma ang SMNI na nabigyan ng poder si dating Pangulong Duterte. So, siguro yung pag-alis ng plataforma, tapos pag-question dun sa pag-aari, tapos ngayon, tatandaan natin yung mga kaso na sinasabi kay Pastor Kibuloy sa US yun. So, dapat sa US siya. Since may nag-file ng mga ilang kaso, kailangan yung dinggin. Pero nagtataka ako kasi isa-isang inaalis sa Davao. Mamalu. Aalisin talaga sa Davao yan. Teritoryo nila yan Kumbaga, hindi makakagalaw kung sino man ang gustong kumuha sa kanila doon. 'Di ba? Kung doon gagawin yan. Baka sakaling hindi sila makulong doon, hindi sila yung mag-guilty. Syempre, ilalabas ko dyan yan. 'Di ba? Ganun ang gagawin Kung teritoryo mo yan 'Di ba? Dadali nila sa ibang lugar yan, yung tipong gitna tayo, gitna, para magawa namin kung ano gusto namin gawin. Ibig sabihin wala namang gagawing masama kay Pastor siguro. Pero para makaporma lang, 'di ba? Good evening po, Master Judea po ng Master Judea Channel. Itatanong ko lang po sana sa inyo kung ano po sa opinion nyo, ano po sa tingin nyo, itong pagpapadala ng bata-batalyon na puwersa dyan sa Davao, may connection po kaya ito dito sa investigation dito kay Pastor Kibuloy? Well, out of the extraordinary yung pagpapadala, ang pag-aalis ng hepe at pag-aalis ng mga kasamahan niya sa PNP sa Davao City, nakakabahala yon kasi kinakabit daw nila tungkol doon sa drug bust, yung nangyaring problema doon. Pwede mo namang isuspende kung sino yung involved, kung gusto mong hindi kasama doon sa pag-investigate. Pero para alisin mo lahat at paltan ng mga taga-SAF, may problema yon. Dalawang bagay. Yung ba ay talagang uusigin si Pastor Kibuloy? Pangalawa, merong nagfo-float rin yung matagal nang nagfo-float na ICC. So, ang nakikita ko talagang binubura nila ang Davao City. Ang problema lang dyan, kailangan nilang malaman ang kasaysayan ng Davao City sa Mindanao. Malaking bagay ang Davao City, kung ano nangyayari sa Davao City. Connect-to yan sa Mindanao. So,
kung pahihinaan mo ang Duterte, pahihinain mo lahat ng miyembro ng pamilya, papalitan mo ang naratibo ng Davao City, lahat yan, sa tingin ko, hindi dahil sa kailangan mo ng pitch and order, pero politika. Kasi hindi mo naman naalisin ang kapangyarihan ng mayor dahil ang mayor ang may supervision sa PNP. No? Nagkakaroon lamang yan ng problema pag nagkaroon ng problema sa peace and order situation. Unfortunately, ang nangyari, talagang kinuha nila yung buo. So makikita mo na unti-unting siguro pinapaluhod ang Davao City na nakakalungkot yun kasi ang Davao City napakalaking syudad. Kasi alam naman nila kasi, yung Davao City is solid Duterte talaga yan. Wala silang magagawa dyan kundi ganyan, na parang burahin ang Davao City. So yung mga taga Davao ba, yung mga Davaoeños, papayag ng ganun-ganun na lang. Siyempre hindi. Kahit magpadala pa sila ng bata-batalyon dyan na kontra sa mga Duterte, is wala pa rin niyang magagawa. Dahil ang taong bayan sa Davao ay solid sa mga Duterte. Yun ang gusto nilang mawala na hindi naman nila kayang gawin. Kaya nahihirapan sila. 'Di ba? Kasi kahit magpadala o damputin si FPRRD dyan, kaya naglagay sila dyan ng mga bagong tropa na mga ganyan, naglagay sila dyan para kung sakasakali hindi makaporma yung mga kadikit na mga pulis, mga sundalo dyan kay FPRRD, no? Kaya pinalitan, paano yung mga taong bayan dyan? Siyempre, ipaglalaban si FPRRD dyan. 'Di ba? Kaya, para walang kumontra, o sakaling may pumasok na ganyang ICC, kung si FPRRD man ang punteriya, ganyan ang gagawin nila. Kumbaga, binabraso yung mga taga Davao. Kahit si Pastor Kibuloy, kaya nilang kunin ng ganun-ganun na lang. 'Di ba? Tinatanggal nila yung pagiging solid ng mga tao sa mga Duterte dyan sa Davao. Yun ang napapansin natin. Sa Pilipinas at ang Davao City ay lugar ng dating Pangulo. Speaking of yung mga... Kasi yun nangyayari ngayon sa akin. Hindi naman talaga yung mga Duterte ang nagpahirap sa mga Marcos. Para sa akin. Yung mga Duterte talaga ang tumulong sa mga Marcos. Isa sa naging instrumento para makabalik sila dito. No? Hindi ako galit kay PBBM, wala akong galit sa presidente. Naiinis lang ako doon sa mga alitap-tap at nanghihinayang ako sa ating presidente dahil parang nakokontrol siya ng mga alitap-tap na nakaikot sa kanya. 'Di ba? Hindi ang mga Duterte ang tunay na kalaban dito. Hindi sila. Kasi kung simulat sa pool, Duterte na ang kalaban ng mga Marcos, 'di ba? Hindi na para tulungan ng mga Duterte na maipalibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas. Dahil uulitin ko, walang kahit sinong presidente ang nakaisip niyan na ipaglabang maipalibing dito si Apo Lakay. Si FPRRD lang. Kahit may issue si PBBM dyan about sa mga pulburon na yan, ganyan, ispinayagan pa rin ni FPRRD na makipagtandem si VP Sara sa kanya. Diba? Wala silang problema Pero bakit nararanasan ng mga Duterte yung ganito? Kaya naaawa ako sa mga Duterte kasi wala naman silang ginawang masama sa administrasyon na to. Diba? Ang merong ginawang masama sa administrasyon na to ay ang mga dilawan. Sila ang nagpahirap sa mga Marcos simulat sa pool. Sila ang nagpalaya sa mga Marcos dito sa Pilipinas. Sila ang nagpabagsak sa mga Marcos. Sila ang sumira sa pangalan ng mga Marcos. Bakit Duterte ang nagsasaper dito? Hindi dapat sila yung nagsasaper. Kakampi nyo sila. Diba? Ngayon, ang dilawan sumasama sa administrasyon ngayon. Dahil bakit? Natatakot sila. Gusto nilang makabalik. Ngayon, gusto nilang mawala ang mga Duterte para makabalik sila. Diba? Hindi ko kinakampihan yung mga Duterte. Dahil pinag-aralan ko yan Pinakinggan ko lahat ng mga nangyayari. Walang ginawang masama ang mga Duterte sa administrasyon na to. Wala.
Kung merong may ginawang masama dito, yung mga taong nakaikot ngayon sa administrasyon na to, na gustong kumuha ng kapangyarihan o ang umagaw na kapangyarihan ng presidente at ng vice president. Di ba? Nag-aaway ang mga DDS, nag-aaway ang mga loyalist na hindi naman dapat. May mga loyalist na nagpapanggap, pero dilawan sila. Tuwan-tuwa sila sa mga nangyayari ngayon. Hindi po Duterte ang kalaban nyo dito. Hindi Marcos at Duterte ang pwedeng maglaban dito. Diba? Magkakampi kayo. Hindi dapat kayo naglalaban. Hindi Duterte ang nagpahirap sa mga Marcos. Hindi Duterte ang nagpatalsik sa mga Marcos. Bakit yung mga loyalist galit na galit sa mga Duterte? Diba? Bakit kayo nagagalit? Kasi nga, binabanatan ni FPRRD si PBBM. Ganun ba? Siyempre, tatay yun si FPRRD eh. Ikaw kung tatay ka, ang anak mo akusahang magnanakaw, ang anak mo akusahang kurap. Hindi mo ipagtatanggol yung anak mo, tatahimik ka lang sa isang tabi. Siyempre, pagtatanggol mo yun. Diba? Tatay ka eh. Hayaan mo lang yung anak mo, ginaganon. Pinagtutulong-tulungan na wala namang ginagawa. Kaya lumaki na lumaki yung problema hanggang sa magtalo ang Marcos at Duterte. Hanggang sa magsalita sa FPRRD ng kung ano-ano. Pero nung natapos ba ang eleksyon, may narinig ba tayo kay Tatay Digong na nagsasalita siya laban sa presidente? Wala! Nakikita nyo naman, tahimik lang sila ni Bongo, nagbibideo, nagpipicture, kumakain. Wala! Nung lumabas lang yung survey na nagna-number 1 si VP Sara, doon nagsimula. Diba? Kaya hindi Duterte ang kalaban dito. Diba? Hindi Duterte ang dapat iniipit dito. Ganun yan. Police na yan, madam, na napalitan, ano? Meron tumutunog or umuugong-ugong na balita na ang Davao daw ay gagawing police state po ba yun? Hindi po masyadong klaro sa amin yung ano na yun eh, yung ibig sabihin po noon. Pwede niyo po bang paki-explain ano po ang ibig sabihin ng isang lugar ay gagawing isang police state po ba yun? Tama ba yung term? Alam mo, Boss Dada, walang nangyari sa atin na ganyan unless mag-declare ka ng martial law. Kasi yung wala namang failure ng police sa peace and order ng Davao. Actually nga, mas may problema pa. Katulad nung nangyari sa ilalim ng tunnel ng Ayala, di ba? Peace and order yun. May failure sa protocols ng police. Pero hindi nila inaalis ang Makati, jurisdiction ng Makati. Hindi nila question yon. So yung paggagawa ng police state, ang ibig sabihin lamang nun, may failure ng governance, may failure ng peace and order dun sa lugar. Kaya kinukuha nila yung kapangyarihan to rule over Davao. Hindi pwede yun kasi under the local government code, ang jurisdiction nasa Davao City. Pangalawa, may mga nahalal. Anong gagawin mo kay Mayor Baste at sa konseho? At makikita natin yan yung ginagawang police state, nakikita natin sa Bohol. Saan ka naman nakakita ang governor, vice governor at ilang bukal, preventive suspension. So paano ang Bohol? Paano tatakbo ang Bohol? Paano ang serbisyo ng Bohol? So may mga desisyon na hindi mo mawari o hindi mo maintindihan ano ba talaga ang nangyayari kasi hindi rin naman Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitaan ng Bayan TV at syempre natunghayan natin kanina, no? Ayan nga, ang mga banateros, no? Syempre, ayan, no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Nakaka-high blood lang ng konti. Grabe, ang nangyayari ngayon, Diyos ko naman. Sana maging maayos naman to, kung maaayos pa, pero hanggat nandyan ang mga alitap-tap na sumisira, wala eh. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.